Sa mga mahilig mag-DIY dyan, sa mga mahilig magkalikot, mga gustong matuto sa paggawa ng or sa pag-setup ng solar, magandang hapon po sa inyo lahat. May mga nagre-request kasi na bumuo ako ng 60 Ah capacity na battery pack. Ano ba yung mga materials na kailangan natin para makabuo tayo ng 60 battery pack? Okay, ang number one, kailangan meron tayo nito. Okay, ito. Multimeter, pang measure ng voltage ng mga battery cells. Philip screw. Meron tayong spanner para sa nuts. Ito, panghigpit sa mga ganito. Yan. Tabbing wire. Yan, ginupit ko na para salpak lang ng salpak. Tsaka again, hindi ako gumagamit ng ibang laging 32650 LiPo for battery lang yung ginagamit ko. So ito 3.2 volts ang nito, ang voltage, and itong bago ang kasi na to, ang capacity ranging from minsan yung mga seller, ibang seller nagbebenta ng 32650 na ang capacity is 5,000 lang sinasabi nila. Tapos this time 6,000 mAh yung nabili ko. So that is equivalent to 6 Ah. May battery na tayo at ito may holder. Kailangan natin ng holder. So yan, napansin nyo yan. Bali to, ang holder ko is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 5 by 8. So 5 by 8 yung butas niya. Bali lang to, one layer lang yung gagawin ko. Series parallel connection or parang ganun. Tapos meron tayong kailangan na BMS. So ito yung BMS. So yan, pag bumili kayo ng BMS na ganito, may kasama ng balancer or equalizer. Ito yan. So gagamit tayo ng 100 amperes na BMS, tsaka 1 ampere na ba yan, na itong balancer. So compatible naman to yung 100, para pag nag-upgrade kayo in the future, so okay pa rin yung 100 up to 100 100 Ah na battery pack. Okay yung 100, itong 100 amperes. More than that, kailangan nyo ng 150 to 200 para safe, iwas sunog. Medyo mahal lang pero safe naman. So okay, tara simulan natin assemblein yung yung battery pack. Okay, suglong natin. Ayan, makikita nyo. Ayan. Sa battery holder, mabibili nyo ito online. Actually, by parts to, wala ka naman kasi mabibili na isang buong ganito, isang buong 5x8. Yan, wala kang mabibiling isang buong nito. So pinagdikit ko lang yan para makabuo ko ng 5x8. Okay, wala lang yan, 54 pesos lang yan, 50, 60 ganun. Okay, mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano yung nagastos dito sa gagawin ko. So design 60 Ah na battery pack ang gagawin natin. Okay, so ito, simulan natin. Okay, yan. So i-measure muna natin yung isa para malaman natin kung anong voltage ng isa. Ito, kulay dito isa. So yan, so baliktad. Itong positive, yung male, yung female, yun ang, so 3.2 volts. Okay, so okay siya, 3.2 volts. So nag-range kasi sa 3.2 to 3.35. So okay. Simulan ko na. Bali ang ang bubuin natin is 4S by 10 parallel. Yan, ibig sabihin yung 4S para makabuo ng 12 volts na 60 Ah, kailangan may series ka na 4 na cells. Yan, series mo lang yan. So 3.2 times 4, so that is 12 point something volts. Tapos yung tulad ng mga nabanggit ko nung mga unang video na kapag parallel, yung voltage niya pareho lang, yung amperahe niya mag-a-add. Okay, so 60 Ah, meron tayong 6 Ah bawat isang cell. So 60 Ah, divide nyo lang ng 60 ay ng 6, makakuha kayo ng 10. Ibig sabihin 10 parallel.
10 parallel, ibig sabihin 10 sa isang parallel, 10 pieces. Ayan, 10 pieces na battery cells para 60 Ah ang capacity. Okay. So tara, ito, buuin muna natin itong isang ano. Ayan. 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 So, 60. Ayan. Check ko na ito kanina isa-isa yung mga volt, ano niya, voltage na okay naman. Pampatagal lang kapag chinek natin ng isa-isa dito. Para madali yan. Ayan. Kita ba? Ayan, yan, kita. Okay. Ito yung 1S. Ibig sabihin, ito yung unang parallel natin, unang series natin, unang layer. So ito yun. Okay. 1, 2, 3, so 10. Ibig sabihin 10 times 6, 60 Ito 60 na to. Kaya lang, pag ito lang, 60 na siya, pero 3.2 volts lang siya. So kaya kailangan natin ng 4S. Ibig sabihin, apat na patong-patong yan. Apat. So yung parang voltage na maging 12. So this time, hindi natin papatong-patong. Dito ko na rin ilalagay. So hilera. So paano ko gagawin yun? So ito yung pangalawa. Ito yung pangalawa. Okay. Dito, yung positive niya, nasa taas. Positive nga ba yun? Ano ba sabi ko kanina? Dali ko na rin ako. Kaya lang. Ibig sabihin, ito. Yung female niya, yung parang positive. Okay. Ayan, yung female, yung positive. So negative, yung una kong layer. Okay. Pangalawa, another 10 na naman ang bubuin natin. Pero this time, yung nasa taas, yun yung positive. Okay. Yan. Ito nyo. So yan. Ito lang yan. Salpak-salpak lang. Madali lang ito eh. Yan. Para po ito sa mga ano, demonstration lang para sa mga ang ilang mararanasan magbuo ng ganito. Sundan nyo lang po ito, makakabuo na kayo. Pati pagkabit ng BMS. Mamaya sasabihin ko lang kung may mga compatible. Tapos kung nalilito kayo, pwede mo kayo magtanong sa akin, mag-comment lang kayo doon sa, dito sa video, mag-comment lang kayo. Sabihin ko po kayo. Kahit ano po yung itanong nyo doon, na basta related dito sa sineset up natin. Yan. So ito yung pangalawa. So nakita nyo, yun yung pangalawa. Yan, usog lang natin. Putin natin. Yan, okay. So yun yung pangalawa. So nakita nyo, yung unang 10 is yung negative yung nasa taas. Yung pangalawa, ito yung positive naman. Okay. Yung pangatlo is again yung negative ulit ang nasa taas. Pangatlong na natuloy, kumbaga pangatlong parallel na to. Ayan. Pangatlong parallel na ibubuin natin. Sika. Yan. Next video ko na gagawin yung siguro next day or yung 100 na capacity. Di pa sinumarating yung may pang-set up ako pang para ma-demonstrate ko kung paano ikakabit sa inverter, tapos applyan natin ng load para makita nyo. Sa 60 na pala, ang kaya nitong kaya pa na rin, may ilaw, electric fan, so yung mga ganun lang. Ilaw, electric fan, tapos siguro pero ilang oras lang. Hindi ko lang, okay, ayan. So, negative, positive, negative. So nakatatlo na tayo, tatlong 10-10. Okay, pang-apat natin, yun na yung para mabuo natin yung 4S. Again, positive ulit nasa taas. Positive. Ayan. Ayan, okay. Ayan, medyo maluwag eh. Oh, positive. Ang inverter na, kung gagamit ko yung inverter dito, machine ko lang. 500 to 800 ang compatible dito, ang pwede. Shake ba? Ayan. Kasi 60 na to eh. Tapos ang wire na gagamitin nyo, gagawin dito, inverter to, battery inverter to, nasa 16 mm square. Yung laki. Basta pag habang nasa-set up kayo, pwede nyo tanongin or ano. Pag nakita ko naman yung message, replay ko kagad. Kung nandito kayo or ano, pero sundan nyo lang yan. So makita nyo ito, very simple. Yan diba? Diba dito sa una, negative 10. Pangalawa, positive 10, negative 10, positive. So 4S yan, 1, 2, 3, 4. So 4S na siya. Isi-series natin yan para maging S. Kaya nga 4S, apat na series. Okay. Ngayon, lalagyan natin tatapan natin itong. Okay, lalagyan natin ito. Super dali lang itong i-assemble. Ang kaganda kasi pag nag-assemble, pag natuto ka na, eh pag sa maintenance, madali mo pang maiintindihan, hindi madali mo magagawa kasi ikaw gumawa eh. Hindi mo naman bili ng buo eh. Diba? Kaya mo naman Ayan. Maluwag ah. Maluwag yung Okay. Sige. Okay. So, ayan. Ngayon, lalagyan na natin ng tabbing wire. Okay. So, hirap. Mabigat na. Okay, lagyan natin ng tabbing wire yan. Ito, kinat ko na rin to. So, ayan. So ito natin dito. Okay? Si-series natin dito. Ito lang kasi yung yung available kong tabbing wire. Ito lang yung available ko, kaya actually pwede kayong bumili, makakabili ka nito ng pang tatluhan. Ewan ko lang kung may pang-apatan para sana cover na to. Ayan. Isang salpak mo lang, cover na agad yung apat. Kasi si-series mo tong dalawa na to eh. To. Si-series mo to. Si-series yan. Okay. Mamaya na natin higpitan.
Maganda sana kung may apatan kayo eh. May tatluhan na ano para. So, ang mangyayari ngayon, patong-patong ang gagawin ko kasi wala naman akong available na like ganito. O yan. So, patong-patong siya. So, ito siya. Gamit tayo ng ibang kulay. Ayan. Okay, mamaya na natin higpitan. Okay. So, yan. So, ngayon, lalagyan naman natin itong, yan, ito. Itong last, ito yung pinaka last, ano natin na 10. Kasi ito 3S pa lang to eh. Mangyari 3S. Ito pang 4S to. Para maging 12 volts. Ito yon. Mamaya magkukunik sa ilalim. Magkukunik sa ilalim yan. Sa ilalim magkakatalo. Parang pag ano naman, pag kung gusto niyo napakadaling setup ng ganito, yung patong-patong 10, parang yung 10 parang papatungan niyo ng another 10, papatungan niyo ng another 10 hanggang sa 4 na layer. Kaya lang parang ano eh, ito mas maganda to kasi isang plot lang na ano. Kumbaga hindi siya kakain ng masyadong malaking space. Tsaka mahirap i-shoot yung ano. Madali lang pag-aralan to. Madali lang. Sundan nyo lang ano, hanggang sa pati yung pagka-calculate ng ano, ng mga wires, breaker, madali lang din. Kung i-set up nyo na to sa ano, i-message nyo lang ako. Tanong nyo kung ano yung size ng breaker para ano, kasi hindi ko alam kung gaano kalaki yung ano, kung ano yung mga loads nyo eh. Mas maganda niyan pag nag-comment kayo kung gusto nyo ng eksaktong ano, bigyan nyo sa akin yung load para mabigyan ko kayo ng kung ano yung mga sizes ng pati from PV panel, mabigyan ko kayo kung anong size na pwede. Mamaya natin higpitan, okay? So, balik rin natin. So, nakita nyo ito parallel, series parallel, parallel. Okay, balik rin natin. Yeah. Mabigat na mabigat. So, nakita nyo Pag binaligtad nyo, wag kayong mali dito. Okay? Pag nalito kayo, silipin nyo yung ilalim. Silipin nyo yung ilalim. Kasi pag nagkamali kayo ng connection dyan, mag-i-spark. Pag nag-spark naman, okay lang. Tanggalin nyo lang kagad. Huwag nyo patagalin. Kasi pag masusunog yung tabing wire, nasusunog. Ayan. So, ayan. So, ayan. Ito yung unang 10, pangalawang 10, siniris natin. Hindi mo na napakita kanina.
Okay. So yan. Ngayon, kita natin yung mamaya. Susugin natin pagkatapos. Okay. So, ito na. So, tapos na tayo sa apat. Una, dalawa. Series ito. Sa kanan na tayo. Okay. So, ito. Ngayon, ito naman ang isi-series natin. Ito mo ito. Yan. Ito naman dalawang isi-series natin. Okay. Medyo nakakalito lang tong gawin tong ano na to, tong setup na ganito. Yung isang layer lang lahat yung series parallel. Parang mas complex to kaysa yung ano, yung sinabi ko kaninang ipatong-patong lang yung 10 plus 10 plus 10, yan parang ganoon. Eh napakadali lang nun. Kaya lang ito, kung gusto mo makasave ng space, ito yung the best. Kasi isang flat na ano lang. Oh. Magde-demo rin ako na yung sinasabi ko kanina na ano, para makuha nyo kung ano ibig ko sabihin. Ito yung tinatawag na series parallel connection to. Para sa isang layer lang kasi. Isang layer lang siya. Nung una, tamad na tamad akong mag-assemble ng mga ganito kasi. Pero parang nung successful yung ginawa ko nung unang-una. So parang ma-inspire ka na mag-build ng ano, at the same time nagagamit mo naman. Hindi lang yung build ng build. Sabihin, pag binild ko, ginagamit ko yan. Ginagamit ko sa dito sa amin. Parang power station. Yan, hinihipitan ko na. Para yan. Para mamaya pag nag-check tayo. Yan. Spanner. Huwag lang masyadong mahigpit pag nag-ano kayo kasi masisira yung thread ng battery. Sakto lang. Hindi mahigpit, hindi maluwag. Yan. Hindi masira. Mahal pa man din ang isang battery. 75 pesos to eh. May isa pa nitong brand, may isang brand nito, yung kulay blue. 190 yata isa, mahal, 150 mga ganun. Okay, sa kabila. Bukas yung 100AH gagawin ko. Para yung mga gusto mag-build ng 100AH. Tapos ni-mention ko na lang kung anong inverter ang compatible, kung ilang watts ng ano ng PV panel ang compatible sa ganitong mga passive naman.
So, okay. Pinagpitan na natin to lahat. Pinagpitan na natin dito lahat. Ito rin ulit natin. Okay, so nakita nyo, yung kabila. Basta positive, negative. Tapos yan, nakita nyo. Susundan nyo lang yung kaninang ano. So, ito yung una natin ginawa, diba? Ito yung series para, actually, ito. 60 Ah na battery pack. Tapos may pito pala. Okay. So ito na yung binild natin, or binild ko na 60 na measure natin ngayon kung 12 volts to. Okay. Measure muna natin. Ayan, measure natin. Okay. Ito yung kaninang nakosli. Dito natin ilalagay yung ano. Ayan, makita nyo, 5 yan. 5 yan eh. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Okay. Now, measure na natin mula dito hanggang dito. Okay. So, measure na natin. Dito natin pahiga na lang natin para medyo kitang-kita. Bigat ah. So ito yan, measure natin dito. Okay. So lagyan natin, patong natin. So kita nyo naman. Measure natin. Negative, so ito positive. Positive, negative. Okay. So nakita nyo, ayan no, 13.03 volts. Okay. 13.03 volts. 6 volts. Okay, 6 volts. 9 volts. Yan, 13 volts. So, okay. Okay, assemble natin. 12 volts or S by 60 Ah. Ngayon, kakabitan natin ng BMS. Hihinangan muna natin yung mga pagkakabitan ng yung wiring ng BMS. So, ayan. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. So, hinangan muna natin yan. So itong equalizer, itong BMS equalizer, ali yung wiring nito, ito yung wiring nito, 5. Kaya 5 to eh. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 yan. Ibig sabihin, yung sa equalizer, pareho lang, equalizer and BMS, pareho lang sila ng 5. So, ang gagawin nyo lang dyan, pagsasama-samahin nyo lang yung itim, yung first negative, yan. Yan. First negative. So, yan. Pagsasama-samahin nyo lang yan. Yan. Pag-iwahiwalayin nyo na yan, pagsamasamahin hanggang sa dulo. Tapos, pwedeng hinangin nyo na sa dulo, tulad ng ginawa ko, yan na nakahinang na siya. Ayan na, nakahinang na siya. Ayan o. Magkakasama na yan para hindi kayo malito. Yan, okay. Magkapareho lang naman ng ano yan. Magkapareho lang ng pin. Yan. So, habang kinakabit nyo to, wag nyo muna ikakabit tong BMS at saka tong equalizer. Pero pwede na. Yan, okay. Okay, tuwinan natin.
Kung meron ditong subscriber or yung mga nakakapanood ng video ko na taga rito sa may Antipolo, malapit lang kayo dito. Tapos gusto nyo mag-set up, nahirapan kayo, pwede kayong pumasyal dito sa bahay, turuan ko kayo. For free. So, yan. So, ito ikabit na natin. So, tulad ng pinaliwanag ko kanina, so yung equalizer, BMS, yung mga wiring nila pareho lang. Pareho yung plug nila, 5 pins. Ang starting point natin is yung itong black, negative. Ibig sabihin. Tapos sunod-sunod na yan. Negative. Ito. So itong negative na to, black, pinagsama ko na. Yung BMS tsaka equalizer, didikit na natin. Tatanggal eh. Okay. Tapos yung pangalawa niyan, kaya sabi ko kanina, di ba, pag samasamahin nyo na. So ito, yung pangalawa pinagsama ko na. Magkakasunod lang yan. Sunod-sunod lang yan. So, ito. So, ito dito. Hindi kayo malilito dyan. Pagkasamasamahin nyo muna yung wire, tapos, tsaka nyo, kakabit. Okay. Tapos yung pangatlo, natin nyo lang. Yung pangatlo ito. Ito. Okay. So ito yung pangatlo. Pangatlo dito. Sunod-sunod lang yan. Yan. Tapos pang-apat. Ito pang-apat. Maganda yung naikabit nyo para hindi kayo dito. Pang-apat dito. Hindi dito Hindi dito kung saan. Parang ganun taas baba, parang ganun yun. Ito pang-apat. Positive, negative. First negative. First positive. Second positive. Parang ganun naman yan. Counting. So ayun na. Last one. Ito yun. So ito. Ito yung positive niya. Okay. So, ayan. Nakabit na natin. Nakabit na natin. Tanggalin muna natin. Saksak. Minute. So, ayan. Nakabit na natin lahat. Okay. Nakita nyo. First negative. First positive. Second positive. Third. Or first negative. Second negative, third negative, fourth negative, the last one is positive. So, ito yan. Mamaya natin pagsamasamahin yan. Okay. Dito natin sa ibabaw. Okay. Ayan. So, yan. Okay. So, hindi ka na malilito dito. Hindi ka malilito. Sasama-samahin nyo lang. Mamaya, pag sasama-samahin natin yung wire para hindi magulo. So, ngayon, lagyan ko muna nitong sa ibabaw. Para hindi insulator ba. Yan. Tapos, okay. Ito. Itong blue, ikakabit natin dito sa negative. Okay, negative to eh. Okay, dito. So, ikakabit natin sa negative ang blue. Lagyan natin ng teka lang ha. Natin ng washer. Okay. Yan, may washer na. Sa negative natin kinabit yung blue. Oh, okay. Nakakabit na yung blue. Okay, dito natin. Pwede na nga tanggalin muna. Ay, hindi. Baka mag-spark eh. Okay. So, bali, ito yung dito natin yan. Okay. So, ito yung output natin ng negative.
Ito yung output natin negative. Ha? Okay. Ito yung balancer. Dito natin sa sa ibabaw muna ilagay. Yan, sa ibabaw muna natin ilagay. Ayan, iilaw yan mamaya. Kapag tama yung natin, iilaw yan mamaya. Yan dito, iilaw yan. Makikita mo yung iilaw. Okay. Ngayon, subukan na muna natin. Subukan natin isalpak yung yun. Umilaw. Umilaw na yung nakita nyo. Nakita nyo. Ayan, umilaw na green. So, ibig sabihin tama yung connection natin. Yan, tama yung connection natin. Ayan. Ayan, tama. Kabit na rin natin to sa ayan, kinabit ko na rin sa yung isa. So ito, tatalian nyo lang to. Tatalian nyo. Pagagandahin nyo lang yan kapag yung kayo na yung yung nag-set up, pagagandahin nyo lang yan. Demonstration lang naman yung ginawa ko kung paano ikakabit. Nasa inyo na yan kung paano pagandahin. Yan, medyo magulo lang. Tapos, okay, meron tayong negative output. Paano magkakaroon ng positive output? Okay. Ito yung positive output. Magkakaroon ka ng positive output. Dito lang din. So, ito yung positive natin. So, iko-connect mo lang ito dito. Iko-connect mo lang ito dito. Dito. Dito, kunin natin ito isa. Dito, sa isa. Ayan. Ayan. So, yan. May positive tayo. Ito yung sa BMS na black. Ito yung negative, yung P negative. Ito yung negative output natin. Tapos itong positive output. Ididirekta nyo lang dito sa positive mismo. Dito, sa positive side. Okay, ito yung negative side eh. Parang siniris lang yan. Nakasiris kasi yan, 4 yan. 1, 2, 3, 4. Diba? Okay. Ngayon, subukan natin. Kasi wala akong inverter na mai-demo sa inyo. Hindi pa dumating yung inverter na in-order ko na 500 watts or 500, dumating yung 500 watts na inverter ko, kaya meron ako dito 12 volts na na bulb. Subukan natin. Ito yung bulb, 12 volts lang to, pero i-measure muna natin yung voltage niya. Kasi kanina measure natin, di pa dumaan sa BMS. So this time, i-measure natin galing na sa BMS. So ito yung positive. Ito yung negative. So ayan yung, so kita nyo na may reading niya. So ayan, 13 volts. So, ibig sabihin, okay. So, ngayon, subukan nga natin itong 12 volts ko na 12 volts na ilaw. Kung gagana syempre ito kasi 12 volts eh. So, yan, nakita nyo. So, yan. So, yun na yung 60 Ah natin na battery. Okay. So, pag may mga katanungan po kayo, na lang, i-comment nyo na lang po. I-comment nyo na lang, tapos sasagutin ko na lang.
So, sa ngayon ito muna mapapakita ko.